So, ito na nga. Oh, after 1 week ng full exhaust natin doon sa Civic FD natin, iniisip ko magbabago yung gas consumption. Kasi nakakahingang maluwag, kasi bago na lahat. Yung tinakbo kasi niya, 163 pa rin eh. Na-expect ko siya magiging nasa 180, ganyan. Bago mag 1/4, nasa 200 na. Yung gas challenge ko sa FB, sa page natin, ay mukhang walang pinagbago. Kwento ko na lang kung bakit ako naka-FD. Sana may kwenta, no? Binigay sa akin to, 21 years old ako. Nasa UE pa ako nun. Shoutout UE. Once a warrior, always a warrior, sabi nila. Anyway, going back. 2009 to namin nakuha doon sa sa manager ng bangko. Service to eh. Nagpalit lang siya ng kotse kaya namin nabili. Isang beses ko na siyang napawash over. Yung iba per panel na lang. Kaya ganyan siya makininis. Yung mga, ayan, tulad niyan, yung Mugen GP ko, yung Manibela, yung Tambucho, yun ay yung unang 3 piraso ko na urig parts dito sa FD natin. Panahon yun nang nasa Merino pa kami. HQ ngayon, 8 ni Mplix. Kasi yun nga yung unang shop namin. Yan yung mga naunang pyesa na sabi ni Ramonski, di bali ng konti, no? Di bali ng konti, basta meron kang urig. So bago ako mag-BBK, nakaano muna ako, nakaganito. R-spec na slotted drilled rotors na stock size ng FB. Tapos tawag doon, steel braided na brake lines. Nakapalit ako ng mas mataas na DA3 na tawag doon, brake fluid. Nakabody kits ako dati, Mugen Dominator. Ang side skirt niya ay pang Mugen RR, mga pang Mugen 1, no? Tapos bumper palit din. Yung kanyang muffler ay nasa gitna. Kami kung kilala nyo si Raul Jardin, yan, kami dalawa dati yung naka-Mugen Dominator na body kits sa FD. Pandemic, car meet, nalalo naman ako ng Mugen 1. Galing kay P4. Hindi ako pumasok sa alignment ba. Hindi ako nakasampa. Sabi ko, ayoko nang magtaas ng height eh. Gusto ko yung gap dito, gusto ko mababa eh, no? 0 finger gap eh. Tapos yun tinanggal ko yung Mugen 1, pero maganda sana yung fit nun kasi inedit namin yun eh. Pinanipis namin kasi dati mga gawang mga fiber kits ngayon, dati ang gulo. Kasi dati yung mga gawang fiber kits ay matataba. I mean, hindi katulad ng mga plastic material, talaga na swak. Yun, inedit namin. Ito, pre-pandemic, nakuha ko hulugan sa kaibigan natin, si Mobs. Shoutout sa'yo, papi. Hindi ko sasabihin yung tunay na presyo, pero mababa lang. Hindi siya 100 plus, hindi siya 200. As in, mababa. Swerte pa ako noon kasi, local kasi na unit. I mean, galing dun sa 2.0 na FD. 17 to eh. Yung mga mas mahal na Mugen GP, 18. Tapos yung mga pang RR, iba yung offset. Minsan 55 offset, ganun. Kaya ito, medyo mura, tapos medyo lamog. Lamog na, iba na kulay niya kasi na-repaint na, alam mo yun. Ito, pinaayos ko noon kay R&D sa Valenzuela. Pinagayaan niyang kulay yung pang CE. Kasi yung kulay talaga nito, medyo dark bronze. Yun ang kulay niya talaga, tapos medyo matte. So, wala na namang dating na kwento, no, tungkol sa FD ko. Hindi ko alam bakit ako nag-video, pero sige na, eto na. Ngayon lang ako nakapag-chance na magkaroon ng BBK. So, matagal ako nainggit, nag-TS. No, sige, tsaka na, pag may extra na, nagkaroon tayo ng extra. Ngayon lang ako nakapag-upuan. Matagal ko ng plano yun. Tsaka magandang investment to. Kasi pag ayaw mo na, pwede mo na benta ng medyo pricey pa. Itong upuan na to, yung GU100 na to, yung SR7. Ito talaga yung gusto ko kasi hindi ko kayang bumili ng upuan ng Mugen. SR7 din naman yon, pero Mugen kasi siya. Mahal eh. Kaya ito na lang, SR7. Nagbenta ako ng LTD para makabili nito. Yan na.
biyahe muna tayo. Sa susunod na araw, ano naman, travel vlog naman. Sana naman manonood doon. Ay. Anyway, umabot kayo dito, like, follow, and subscribe. Thank you guys. Babush!